Good day guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng channel na ito, ang may-ari, ang editor, lahat-lahat. Bago ang lahat, nais ko lamang po munang magpasalamat sa mga umorder ng sale na Creepy Macpanset t-shirts. Yan, angas. Bali, ito na siguro yung magiging uniform ko guys. Every narration video na gagawin ko para uniform tayo at syempre para ma-promote na rin. Anyway, nais kong magpasalamat sa mga umorder. Unang-una si Tortang Talong, ayan, si Idol Neil, si Boss Robert Gambe, ayan, may mga pictures sila. Sila Romel Saban Sanchez, kay Rochelle Agasnog, kay Faith Tanjay, June Baruis Balon, Jason Morales, Lourdes Rogen. Ito Chinese, hindi ko alam kung anong basa, pero ang pinadalhan si June Derek Martinez at si Shermin Sarmiento. Ito guys yung mga unang batch, may mga umorder pa. Kung hindi ko kayo nabanggit, comment down below kung gusto nyo magpabate. Lapag nyo lang dyan. Yun. Anyway, salamat sa inyong mga boss, mga ma'am, mga sir, mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta. Malaking tulong ito sa amin. And guys, kung gusto nyo pang umorder, meron pa pong natitirang mga shirts. Ito. Ganda. Hindi ko mapakita eh. Angas. And salamat sa mga bumili. Well, anyway, comment lang kayo or chat lang kayo kung gusto nyo pong umorder. Meron pa pong mga konting-konti na lang na natitira at sa mga umorder pa na hindi ko na nabanggit. Comment down below, banggitin ko kayo sa susunod na upload. Anyway, sa mga naghahanap pala kay Mang Kanor guys, doon nyo po siya makikita. May mga bago po siyang pinadalang kwento. Basically, yung timeline po nito iba sa mga naunang napakinggan nyo rito. Yung timeline po na iyon, kumbaga yun yung nagsimula siya. Kasi 'di ba yung mga napakinggan nyo dito is medyo may matanda na siya, may edad na siya. Pero yun yung timeline na kung kailan siya nagsimula. Kaya ibang set of stories yun. Ibang mga tao, ibang mga kaganapan. Pero syempre, maganda pa rin lahat. Doon nyo po makikilala, makikita, malalaman yung history ng Mang Kanor, kung paano nagsimula. Kaya kung interested po kayo kay Mang Kanor, doon nyo na po siya mapakikinggan sa Dear Sir Paul. At sa mga naghahanap po ng kwento niya, guys, pahinga lang po siya. Nagsabi siya sa akin, nag-email siya na saglit lang daw. And marami na naman siyang naipadala. Sa susunod na lang daw muna ulit. At wala muna tayong kwento doon sa Dear Sir Paul. Heto muna dito sa Creepy Macpanset. Bali, focus tayo dito sa mga short stories compilation kasi medyo marami po tayong sender na maiikli. At yun siguro. Tapos sa mga long formats po natin, especially mga story senders natin like Mang Kanor is sa Dear Sir Paul na. Kaya guys, sa mga naghahanap kay Mang Kanor, may mga bago siyang kwento. Doon nyo po siya mapakikinggan sa Dear Sir Paul. Marami na siyang nagkwento doon na ibahagi. Kaya punta na po kayo. Well anyway, dami ng ebas. Simulan na po natin ang kwentuhan sa araw na ito. Patungkol po ito sa mga liblib na baryo, mga kinuwento ng iba't ibang tao. 3 tao. Simulan na po natin. Hello Sir Paul. Ang pangalan ko po ay June. Taga Parañaque po talaga ako. Doon ako nagtatrabaho noon. Doon din po ako gumagawa ng lahat. Doon po ako nakatira. Nandoon ang pamilya ko, nandoon ang mga kaibigan ko. Pero nangyari po ang karanasan na ito sa Cavite. Kung bakit? Meron po kasi akong kaibigan noon. Siya, si Mencho. Nakilala ko po si Mencho sa trabaho ko noon na hindi ko na lang babanggitin. Basta, sa pabrika po kami nagtatrabaho noon, Sir Paul. Naging matalik ko siyang kaibigan noon. Magkaedad kami. Magkapareho din kami ng ugali, mga hilig at kung ano-ano pa. Basta masaya ako kapag kasama ko si Mencho. At siguro naman ganun din siya sa akin. Parehas kaming mga baguhan noon. Nag-click kami kaagad. Hilig at kung ano-ano. Hanggang sa isang araw, siguro mga 4 o 5 buwan na kaming magkakilala nito, bigla niya po akong inaya. Brad, sama ka sa akin? Saan pare? Cavite, uwi lang ako sa amin. Sama ka. Talaga? Anong meron sa inyo? Wala naman masyado pare.
Gusto ko lang umuwi. Birthday din ng kapatid ko eh. Oh, sige. May handaan ba doon? Hindi naman marami, pero meron pare. Ano, punta ka? Di ba may off tayo pare? Pwede doon. Tapos, wala tayong pasok ng 2 araw. Holiday. Ano, game ka? Sige. Sige pare, punta ako. Excited na excited ako noon, Sir Paul, kasi ako yung taong mahilig sa handaan. Inuman, kainan at kung ano-ano pa, basta liwaliw. First time ko din pong makakapunta sa lugar nila na base kay Mencho. Sa Cavite raw po. Hindi pa po ako nakakapunta ng Cavite noon kasi sa totoo lang, buong buhay ko, sa syudad lang ako. Maynila, Parañaque at kung ano-ano pa. Kung mapadpad man ako ng probinsya, kasama ko yung mga magulang ko. Pero hindi po sa Cavite. Bandang norte kasi yung probinsya namin, pero bihirang-bihira lang yun eh. Bata pa nga ako nung huling punta ko ng probinsya. So heto na nga. Dumating po yung araw ng alis namin. Maagang maaga pa lang nagkita na kami ni Mencho sa may terminal. Sakto lang naman yung dala ko. Pang-4 na araw lang. Pero ang pinagtaka ko, si Mencho, daming dala. Oh, parang mag-aal sa balutan ka. Ano ba yung mga dala mo? Hindi, mga pasalubong ko to. Akala ko naman mag-aal sa balutan ka na eh. Parang wala ka ng balak bumalik eh. Nagtawanan na lamang kami noon. Mula po Parañaque, Sir Paul, nagtungo na nga po kami ng Cavite. Akala ko noon, bungad-bungad lang na Cavite yon. Pero hindi. Halos dulong Cavite na po pala. Magallanes. Malapit na yun sa kabundukan. Palayan, bukid, kagubatan. Ang ganda doon. Presko yung hangin. Sariwa yung makikita mo. Mga puno, bundok, basta mga halaman. Nature na nature talaga. Yung baryo naman po na kinalalagakan ng bahay ni Mencho, yung pamilya niya, liblib na liblib din, Sir Paul. Matapos namin bumaba ng bus, nag-jeep pa kami at nag-tricycle. Akala ko nga doon na, pero naglakad pa kami sa isang makipot na daanan. Kapunuan, tapos mahirap na daan talaga, literal. At maya-maya, Sir Paul, sa wakas, narating na po namin yung liblib na baryo ng pamilya nila Mencho. Maliit itong komunidad sa gitna ng kagubatan, Sir Paul. Pero kahit na ganoon, marami pong nakitira doon, Sir Paul. At sa pagdating nga namin, pinagtinginan kami ng mga tao, Sir Paul, na talagang ipinagtaka ko. Nako pare, pagpasensyahan mo na yan ha. Ano pagpasensyahan pare? Jun, yung mga tao kasi dito, hindi sanay sa mga dayo. Kaya ganyan lang sila makatingin. Talaga ba? Oo, tara na. Panigurado hinihintay na tayo ng pamilya ko. Sige pare. Pero sa totoo lang, Sir Paul, hindi ako mapakali. Hindi talaga ako sanay ng ganun eh. Ako pa naman yung tao na introvert. Iilan nga lang yung mga kaibigan ko eh. Piling-pili. Isa na ito si Mencho sa mga malalapit kahit saglit pa lang kami nagkakilala. So heto na nga. Hindi po nagtagal. Narating na rin namin yung bahay nila Mencho. Sinalubong kami doon ng isang lalaki, matanda, isang babae, matanda rin. Magulang pareho ni Mencho. Hindi ko na lang babanggitin, basta tate at nanay na lang po ang itatawag ko sa kanya. At isang dalaga na mas matanda kay Mencho. Pero maganda, Sir Paul. At yun daw si Ate Maya, ang nakakatandang kapatid ni Mencho, ang may kaarawan. Nagulat nga ako nang bigla niya akong yapusin at yakapin. Buti nakarating kayo. Opo, salamat po. Hindi na po ako nakasagot pa, Sir Paul, nang bigla niya akong halikan sa pisngi. Sa totoo lang, first time ko lang po yun maranasan. Yung mayakap at mahalikan ng babae, tapos napakaganda pa. Ang pinagtataka ko, bakit naman parang napaka-feeling close nung ate niya, ni Ate Maya. Ganun pa man, Sir Paul.
Mainit po ang pagtanggap nila sa akin kahit medyo naiilang po ako. Ang weirdo lang talaga. Pero wala na akong pakialam. Pinakain po nila ako. Pinakain ng pinakain. Napakasarap ng pagkain nila doon, mga luto nila. Nakakatawa nga, busog na busog talaga ako. Kinahapunan po noon, Sir Paul. Gumala po kami ni Mencho doon sa palibot ng baryo nila. Ganun pa rin ang mga tao doon. Weirdo kung makatingin sa akin. Nakakailang. Hanggang sa maya-maya, medyo napalayo bagya si Mencho. Meron kasi siyang nakausap na isa sa mga taga doon. Ako naman nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang maya-maya, bigla ay may lumapit sa akin na isang bata. "Umalis ka na rito. Kakainin ka nila." Seryoso akong tinignan ng bata. Para siyang galit, para siyang naninermon, pero halata ang pag-aalala sa kanya. Ano? Pero bago pa ako makatugon, umalis na siya. Tumakbo kasi papalapit na si Mencho. Para siyang natatakot dito. "Uy, anong sinabi sa'yo ng bata, Jun?" "Ewan ko, hindi ko nga masyadong naintindihan eh." Binaliwala na lang po namin yon, Sir Paul. Umalis kami doon. Kinagabihan, umuwi kami. Sakto, kaluluto lamang ng pagkain. Napakasarap. Busog na busog ako, Sir Paul. Lahat ng paborito ko nandun nakahain. Sarap talaga. Kinagabihan, Sir Paul, nasa kwarto na ako. Kwarto yun na hindi raw ginagamit nila. Presko naman doon. Hindi mainit. May kutsyo naman, may unan, may kumot. May kulambu pa nga. Malamok daw kasi doon. Ako naman, kahit pagod, kahit busog na busog, hindi ko magawang makatulog. Para bang, ewan, may bumabagabag sa akin. Nang maya-maya, Sir Paul, bigla ay nakarinig ako ng mga bulungan. Bulungan yon sa labas. Para bang may naglalakad din. "Tulog na ba yung bisita mo, Mencho?" "Nay, huwag kami ingay, baka marinig tayo." "Gutom na ako, Mencho. Kainin na natin yan. Sabi ko naman sa'yo, persahin na natin eh." "Huwag tay, mas masarap ang karne kapag pinatay natin ito ng walang problema. Mas malambot." "Mencho naman, gutom na ako. Ako rin naman ate. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng tao. Isa pa, matagal na rin akong takam na takam dito. Buti nga nadala ko to rito eh. Kaya maghintay lang kayo." Nangilabot ako, Sir Paul. Yung pamilya na yun, pinag-uusapan ako at kakainin daw ako. Ora mismo, Sir Paul, kinuha ko yung mga gamit ko. Buti na lang hindi masyadong mataas, Sir Paul. Tumakbo ko. Pagkababa ko, tumakbo ko papalayo, Sir Paul. At doon ko na naintindihan yung sinabi ng batang lalaki. Baka nga alam nila na aswang yung pamilya na yon, nila Mencho. Hindi naman ako pwedeng magkamali na hindi sila aswang. Aswang lang naman ang mga taong kumakain ng aswang, hindi ba? Sir Paul, kahit gabi na, nakalabas pa rin ako ng baryo. Nakakakilabot lang talaga. Akala ko nga malalaman nilang nawala ako o hahabulin nila ako. Nakaalis ako doon sa lugar na iyon sa Magallanes at nakabalik naman po ng lugar namin. At alam niyo ba, Sir Paul, mula rin po noon, hindi na po pumasok pa sa trabaho si Mencho. Tinatanong sa akin kung ano daw bang nangyari sa kaibigan ko. Ang sabi ko na lang, hindi ko alam at wala akong pakailam kung saan man siya mapadpad. Wala nun, Sir Paul, di ko na siya nakita. Ang peke kong kaibigan na gusto pala akong kainin. Hello, Sir Paul. I'm Sarina. Nangyari po ang experience na ito 2001 nung mapadpad po ako ng Baguio. Baguio na medyo liblib. Hindi ito yung Baguio na alam mo yun, yung pinupuntahan, yung Burnham Park, yung mga Diplomat Hotel, yung mga magagandang attractions.
Ito yung Baguio na medyo malayo po sa kabihasnan, liblib na baryo. At kung bakit naman po ako napadpad doon, dahil na-invite po ako sa isang seminar. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano ang trabaho ko, kung ano ang profession ko. Pero ang trabaho ko po basta kailangan ko po yung seminar na iyon. Libre, kaya ginawa ko na kaagad. At isa yun sa malaking pagkakamali ko. Pagdating ko doon, nahirapan pa nga akong mahanap Sir Paul. Pero buti na lang may mga tricycle drivers doon na alam yung lugar. Isang bahay ito na liblib, walang katabi. Madilim, pero malaki at maganda. At pagpasok ko doon sa loob, marami ng mga tao. Pero sa pagpasok ko pa lang Sir Paul, alam kong may mali Alam kong may hindi tama. Kasi yung mga tao doon nakasuot ng kulay itim. Itim lahat. Iba-iba lang, polo, t-shirt, pantalon, long sleeve, Americana. Basta itim lahat, nagkakatulo lang sa itsura. Ako naman Sir Paul nakasuot din ng itim pero formal. Kasi ang requirements. Pero iba pa rin yung dating ng sa kanila. Para silang weirdo. Nakakakilabot, nakakatakot yung itsura nila. Ganun pa man, nagpatuloy ako Sir Paul. Pero sa pagsisimula, dito na ako nang hilabot. Kasi hindi ako makagalaw. Nakatulala lang ako Sir Paul. Pilit ko mang pagalawin ang aking kamay, ang aking katawan, ang aking bibig. Hindi ko magawa. Para lang po akong naistato na humihinga doon. Ang tanging nagagalaw ko lang po Sir Paul ay ang aking mga mata. Tapos para silang nagkaroon ng misa. Pero misa na hindi ko maintindihan Sir Paul. Ibang lingwahe ang gamit nila. Mga salitang nakakatakot, nakakakilabot. Hanggang sa maya-maya Sir Paul, nagulat na lang ako nang biglang may pumasok na mga pulis. Itigil yung ginagawa nyo! Listado kayo! Mga kulto! Sir Paul, wala pong nagawa yung mga kulto. Nagtakbuhan po sila at sinubukan pang lumaban sa mga pulis. Nakarinig pa nga ako ng mga putukan. Samantala yung iba naman po, nakatulad ko, natameme lang doon Sir Paul. Naging tuod na parabang estatwa. Hindi nakagalaw. Parang kami yung mga biktimang na-invite nila. Hanggang sa maya-maya Sir Paul, nang matapos yung kaguluhan, inasikaso po kami ng mga pulis. In-interrogate ganito ganyan. At sila na po ang nagsabi sa amin na mga kultong araw talaga yung napuntahan namin. Kulto na pumapatay ng mga biktima nila. What I mean is kaming mga nandoon, yung mga nahipnotismo, iaalay daw sa Diyos nila. Susunugin, papatayin, iinumin yung dugo, kakainin yung mga laman namin. Nakakatakot, nakakakilabot. Trumang-truma ako noon Sir Paul. Hindi ako makapaniwala. Ang habol ko lang naman, simpleng seminar lang. Pero tromang inabot ko. Mula noon Sir Paul, hindi na po ako nag-seminar ng free. Kahit mahal pa ang ibayad ko. Doon na ako sa sure. Dito na lang po Sir Paul. Sana may natutunan kayo sa karanasan ko na ito. Maraming salamat po. Hello Sir Paul, I'm Alex. I'm not saying na lang po kung ilang taon na ako. Pero nangyari po ito early 2000s. Kabilang po ako sa grupo ng mga hikers Sir Paul. Yung mga nature lovers ba? At isa sa mga gusto kong puntahan noon ay yung Doña Remedios Trinidad. Yung DRT sa Bulacan. Isa yun sa mga bucket list ko noon. Maganda yun ngayon pero mas maganda ito noon. Kasi fresh na fresh pa yung mga kuweba, ilog at mga bundok. Well, heto na nga. Nagpunta kami doon ng grupo ko Sir Paul. At sobrang saya namin kasi ang ganda ng lugar. Marami kaming pinuntahan doon ng mga bundok, kuweba, ilog. Pero sa hindi namin malamang dahilan,
Meron kaming napuntahan doon na isang baryo, Sir Paul. Meron kasi kaming dinaanan na trail na bago lang. Kumbaga nag-explore na lang kami. Sa pagdaan namin doon sa baryo na iyon, in-invite kami ng mga tao. Kumbaga parang ang init ng pagtanggap nila. Kami naman, since pagod, kulang kami. Binigyan din nila kami ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Inalok din nila kami ng mga pagkain. Maghahanda raw sila. Kami nahihiya kami. Kako magbabahid na lang kami pero sabi nila, libre daw yon para daw sa mga bisita nila. Kami naman, Sir Paul, tuwan-tuwa. Ayun na nga. Inistima lang kami ng mga tao doon. Tuwan-tuwa naman kami para kami mga artista, kwentuhan, ganito, ganyan. Habang hinihintay namin yung pagkain. Nang maya-maya, Sir Paul, dumating na po yung mga pagkain. Natakam naman kami kasi napakarami. Mga delicacies doon sa may Bulacan. Mga papaitan, mga manok, mga bibe at kung ano-ano pa. Basta marami. Tuwa naman kami kasi budil fight ang atake nila. Nang maya-maya, Sir Paul, yung isa sa mga kagrupo ko doon sa hikers, bago pa lang magsimula ang kainan, may inilabas po na kalamansi. At sa paglabas niya ng kalamansi, nagtaka kaming lahat kasi yung mga tao doon sa maliit na baryo na iyon, bigla pong nagsilayuan, natakot, tapos napaatras. Huwag mo ipapatak yan! Huwag mo ipapatak yan! Sabi ko na nga ba mga aswang kayo eh! Yun po yung sabi ng hiker, Sir Paul. Ang ginawa niya, naghiwa siya ng malalaking kalamansi at walang ano-ano. Ipinatak na doon yun sa mga pagkain at nagulat kami, Sir Paul. Tumakbo yung mga tao. Tapos yung mga pagkain, nagbago. Lahat ng karne ay nag-iba, nakakakilabot, nakakatakot. Lalo pa nang makakita ako doon ng mga kuko. Ng mga daliri ng tao, tenga. Karne ng tao. Tumakbo na kayo! Tumakbo na tayo! Umalis na tayo! Mga aswang ang mga to! Baryo to ng mga aswang! Bilisan nyo! Tara na! Pagkasigaw noon, Sir Paul, nung kahikers nga namin na yon, takbuhan kami. Buti nga, Sir Paul, hindi kami hinabol ng mga taong nandoon sa baryo na yon. Kasi mga aswang pala sila. Buti nga rin, mataas pa ang sikat ng araw noon. 3:00 ng hapon. Kami naman, kahit pagod, kahit gutom, takbuhan kami. Mabilis. Mabilis na mabilis. Hingal na hingal nga kami pero buti na lang, Sir Paul, nakabalik kami doon sa pinanggalingan namin. Buhay. At hindi ginalaw ng aswang. Mula nun, Sir Paul, hindi na kami nagpunta pa. Mula nun, Sir Paul, matagal din po akong natigil sa pag-hike. Nabalik lang ito, neto-neto lang. Mula din noon, hindi na ako nakaranas pa ng mga aswang-aswang na yan. Nakakakilabot lang. Isa sa mga natutunan ko doon ay ang pagdadala ng kalamansi kapag kakain ka. Lalo na kapag hindi mo kilala ang nagluto. Dito na lang, Sir Paul. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Yun, sana po nagustuhan nyo ang kwento natin patungkol sa mga liblib na baryo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Guys, invite ko po kayo mag-subscribe o mag-follow sa Facebook page natin, ang Creepy Macpanset Stories. Yan. Yan. Punta po kayo dyan sa Facebook page natin. Malaking tulong po yan kung magpa-follow po kayo. Araw-araw po tayo nag-upload ng mga kwento dyan. Sana po nagustuhan nyo ang mga kwento dito sa channel na ito. Yun lang, maraming salamat po. Muli guys, maraming salamat sa mga nag-avail na po ng Creepy Macpanset t-shirts. Salamat din po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Yun lang, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Sa susunod na lang po ulit na kwentuhan. Punta po kayo sa Dear Sir Paul Facebook page natin, YouTube channel, another YouTube channel natin sa mga naghahanap kay Mang Kanor. Ayan po ang channel natin. Nandiyan nyo po makikita ang mga kwento niya dito po sa Mang Kanor 2026. Ayan. Meron na po siyang 11 stories na naipadala. New sets of stories niya po yan. Basically, history po yan ni Mang Kanor kung paano siya nagsimula.
Continuous pa po yan. Marami pa siyang ipapadala sa atin. Kaya sa mga funny mga kanor dyan, punta na po kayo doon. Yun, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang susunod na lang na kwento. Mac, Panset, out.